Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang mga aksyong mga balita sa Civil Defense in Action. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. isinisi sa maling disenyo ang bumagsak na bahagi ng tulay sa Isabela. Nationwide simultaneous earthquake drill isasagawa sa susunod na linggo. Mga makabagong sistema ipatutupad ng Office of Civil Defense. National Task Force on Canlaon binuo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. DND mangunguna sa task force. At Pilipinas at Hungary nagpulong sa pagpapalakas ng disaster response at humanitarian initiatives ng dalawang bansa. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagibang bahagi ng Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela. Ayon sa Pangulo, maituturing na design flaw o may mali sa disenyo ng tulay kaya bumigay ito. Sabi ng Pangulo, nag-retrofit ang contractor kasi may napansin sila na umuuga. Sinunod nito ang lahat ng disenyo pati materyales. Pero ang malinaw ay dapat kaya nitong buhatin ang 100 tonelada na timbang. Pero ang kaya lang ng tulay ay 44 tons. Kaya nang dumaan ang dalawang truck na tig 100 tonelada ay bumigay ito. Kaya kung may dapat sisihin, anya ay dapat ang nagdisenyo ng tulay. Sa ngayon, imbes na makatipid anya ang gobyerno ay gagastos pa dahil kailangan itong ayusin. It is a design flaw. Mali yung design. This is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit yung bridge, suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Tapos yung pag-anchor nung support, tignan ninyo, doon lang sa baba. Dapat sa taas yan hanggang sa taas. Para hanggang sa taas, para yung buong arc. Ito, ang nagsusupport sa kanya, yan yung bakal na nakikita ninyo at saka yung simento. Yan lang ang nagsusupport doon sa buong tulay. So mahina talaga ang design dito. So yung nagtitipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Papalitan natin yung mga support, parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. And then also, those trucks should never have been on the bridge. Yung contractor, sinundan naman ang plano. Hinihikayat po ng Office of Civil Defense ang publiko na muling makibahagi sa ikakasang first quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NCED sa March 13. Bilang paghahanda po yan sa The Big One o ang pagtama ng magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila at mga karatig probinsya. Ang NCED sa pangunguna ng Office of Civil Defense ay isang pagsasanay na isinasagawa 4 na beses sa isang taon upang paigtingin ang kapasidad ng pambansa at mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Council sa paghahanda at pagtugon sa oras ng kalamidad at sakuna. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, sentro ngayon ng isasagawang pagsasanay ang Santa Rosa City sa Laguna, mga karatig bayan at lungsod, Mimaropa at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, Calabarzon. Lalahok ang iba't ibang stakeholders na ayon kay Nepomuceno ay isang inclusive approach o sama-samang pagsisikap ng lahat ng sektor pagdating sa disaster management. Highlight din ang ilang mga pagbabago pagdating sa koordinasyon at kolaborasyon sa NCED.
Magsasagawa ng airlift ang Mimaropa at rescue teams buhat sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Calabarzon mula Batangas patungong Santa Rosa City. Lalahok ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor tulad ng Special Education Schools, Laguna Techno Park Incorporated, Angkas, Enchanted Kingdom at AFP Reserve Force. Ayon pa kay Yusek Nepomuceno, asahan din ang iba't ibang senaryo gaya ng jailbreak, evacuation ng mga mag-aaral na may learning difficulties, aerial damage assessment and needs analysis o DANA, hazardous materials o hazmat response, at collapsed structure search and rescue o CSSR. Magbibigay din ang angkas ng communication support at first aid response, habang ang lokal na pamahalaan ng Binyan ay magbibigay ng response support. Una nang pagaganahin ang Communication, Exercise at Emergency Operations Center sa March 12 ng iba't ibang ahensya upang plansyado na pagsapit ng March 13 main drill. Ayon pa kay Yusek Nepomuceno, hindi lang ipapakita sa NCED ngayong taon ang kahandaan sa anumang kalamidad, kundi mas titingkad pa ang kolaborasyon ng pamahalaan at pribadong sektor at komunidad sa pagpapabuti ng responsive disaster management framework sakaling tumama ang The Big One. Alinsunod po sa utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagdating sa sakuna, whole of government approach po dapat, inimbitahan na po natin ang iba't ibang sangay at ahensya ng ating pamahalaan, kagaya po ng DOH, DSWD, BFP, at nang sa ganun po, pag-conduct po natin itong earthquake drill natin, ay sila po ay maobserbahan nila ang kanilang mga hanay, at yung kanila naman po mga evaluators ay makikita po kung meron pa pong mga lapses at may mga bagay pa pong kailangan pa nating pag-ibayuhin or kailangan pa nating punan pagdating sa pagtugon po sa sakuna. Marami pong mga pribadong sektor ang nagpahiwatig ng kanilang kagustuhang lumahok sa ating earthquake drill. Yung ilan po dito ay mga logistics sector, yung iba po dito ay nasa ating mga transport sector. At nang sa ganun po, pati po yung koordinasyon natin sa ating mga private sector ay pag-ibayo rin po natin sa paghahanda sa ating mga posibleng sakuna. Pati na rin po yung ating mga reserve forces sa ating armed forces, lalahok din po sa ating earthquake drill. Marami din pong mahalagang bagay na pwede natin gawin bago pa man po maganap ang lindol. Yung pagpaplano sa ating pamilya, kung saan po tayo pupunta kung sakaling maganap ang lindol. Yung pong pag-aayos sa ating kabahayan, iwasan po natin yung mga babasagin sa matataas na lugar o kaya cabinet na maaaring tumumba pagdating ng lindol. Yung mga exit routes po sa ating kabahayan, dapat po may alternative routes tayo kung sakaling madaganan o masira yung isang bahagi ng ating bahay. At syempre naman po, during ng lindol, wag po natin kakalimutan yung ating very basic duck, cover at hold. Habang nagaganap po ang lindol, intayin po nating tumigil po yung pag-uga bago po tayo lumabas at pumunta sa mga evacuation center or sites. Mula po sa Office of Civil Defense, inaanyayahan po natin ang lahat na makiisa sa drill na ito. Atin pong pinapaalahanan ang publiko na lahat po, ang kahandaan po ay makaliligtas ng buhay. Sana po ay magtulungan tayo para sa isang ligtas at handang bagong Pilipinas po. Kamustahin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Sa ating latest satellite images, makikita natin na tatlong weather systems na nakaka-apekto sa ating bansa. Ang northeast monsoon ay magdadala pa rin ng mga pulupulong or mga mahihinang pag-ulan, partikular na sa may area ng Batanes at Babuyan Island. Samantalang itong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko ang magdadala naman ng mga pag-ulan, partikular na dito sa may silangang bahagi ng Visayas at gayon din sa may area ng Mindanao. Malamig yung hanging amihan habang mainit naman itong easterlies. At yung banggaan ng mainit malamig na hangin ang siya naman nagdudulot ng pagkakaroon natin ng shear line. At ito ang magdadala naman ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi naman ng mainland Cagayan, kasama yung Kalinga, Apayao sa Cordillera, at ang area naman ng Aurora sa may bahagi ng Central Luzon. Asahan natin yung potensyal ng mga katamtaman hanggang sa kung minsan malalakas sa mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Northern and Central Luzon dulot ng shear line. Ang nalalabing bahagi ng ating bansa dito sa may Metro Manila, sa may area ng Southern Luzon, kasama yung Visayas at Mindanao, ay inaasahan natin yung mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Pero generally po, makikita naman natin dito, wala masyadong kaulapan
sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. So, mainit na panahon pa rin yung mararanasan. Sa ngayon naman, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya hanggang towards the weekend ay maliit po yung tsansa or wala pong tsansa na magkaroon tayo ng bagyo hanggang this weekend. At sa pag-iral nga ng amihan, posibleng ito na po yung mga huling bugso ng amihan bago tayo pumasok sa panahon ng tag-init. May nakataas pa rin tayong gale warning, partikular na sa mga baybay ng Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Delikado pa rin maglayag yung mga sakyang pandagat, malilit na mga bangka sa mga baybay nitong mga nabanggit natin mga lalawigan dahil inaasahan natin magiging maalon yung karagatan na dulot ng hanging amihan. Maring magpatuloy po ito hanggang this weekend. Samantala naman, narito yung update natin sa ating heat index. Kahapon, naitala natin yung pinakamainit na heat index. Muli po, kapag sinabi nating heat index, ito yung nararamdamang init ng ating katawan. Pinagsama ito na temperatura na name-measure o nasusukat ng mga thermometers. Gayun din yung halumigmig o yung moisture ng hangin. Kapag pinagsama po natin yun, ito yung heat index o nararamdamang init ng ating katawan. So kahapon, pinakamataas po yung ating heat index sa may Dagupan City sa Pangasinan. Sumunod naman dito sa may Iba, Ambulong, sa may bahagi ng Tanawan sa Batangas, gayon din sa San Jose Occidental Mindoro, at sa Cuyo sa bahagi naman ng Palawan. Sa Metro Manila, yung agwat naman ng heat index ay 38 to 40 degrees Celsius. Kaya mga kababayan, mag-ingat po tayo, lalo na sa mga susunod pa ng mga araw at linggo, posible po hanggang buwan ng Mayo, magpapatuloy itong mainit na panahon na ating nararanasan. Ngayong araw nga, March 7, Friday, inaasahan natin yung hanggang 42 degrees na heat index sa may mga bahagi po ng Dagupan sa Pangasinan, sa Iba, Zambales, sa Ambulong, sa Tanawan, Batangas, gayon din sa may San Jose Occidental Mindoro, at sa may Cuyo, Palawan. Ito yung mga lugar na maaaring makaranas ng sinasabi po natin hanggang danger na mararamdamang init. Kaya po mag-ingat po tayo. Iwasan po natin lumabas, lalo na bandang tanghali kung kasaan nasusukat natin yung pinakamainit na heat index. Sa Metro Manila naman, 39 to 40 degrees Celsius ang inaasahan nating damang init sa araw na ito. Mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Nanawagan si Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa publiko na maghanda sa patuloy na tumataas na temperatura dahil sa paghina ng amihan. Sinabi ito ni Yusek Nepomuceno na siya ring National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Executive Director sa pamamagitan ng inilabas ng memorandum. Dagdag pa niya, ang lahat ng member agencies ng NDRRMC ay inatasan na maging alisto. Ang paglipat sa tinatawag na easterly winds o ang mainit at maalinsangan na hangin ay inaasahan at mas tataas sa kalagitnaan ng Mayo. Kabilang sa mga itinulak sa preventive measures ang mga sumusunod: paglilimita sa pagpapalagi sa labas ng bahay, pag-inom ng maraming tubig, pag-iwas sa pag-inom sa mga tea, coffee, soft drinks at alak, paggamit ng payong o sombrero at ang pag-schedule ng mga aktibidad sa mga mas malalamig na panahon. Maganda naman po yung pagtugon dyan ng Department of Health. Kami naman sa OCD, siyempre tulong-tulong po yan. Yung ating mga regional directors, nakabantay din po sa kanilang mga lugar at malaman ho natin pag kailangan na po pumasok din ng national government. Pero sa ngayon po, magandang balita naman po, magandang pagkakatutok ng Department of Health at dire-diretso po ang aming pakikipag-unahin sa DOH. May dalawang layunin tayo sa pag-i-issue ng Memorandum Number 66. No? Una po, sinisigurado po natin sa publiko na ang Office of Civil Defense ay handang tumulong, no? Handa po tayong tumugon at rumisponde sa mga sakuna, no? Kasama na po dito yung mga heat-related injuries at illnesses. Kaakibat po natin dito ang mga LGU, pati na rin po yung ating mga local disaster risk reduction management offices. No? Ikalawa po, nais po nating makiisa sa Department of Health sa kanilang pagbibigay ng impormasyon sa publiko kung paano po tayo makakaiwas sa mga ganitong heat-related injuries at illnesses. No? Sang-ayon kami na mas maigi po yung prevention kaysa po sa response, pero ganun pa man, sinisigurado po namin sa publiko na ang OCD po ay handang rumisponde sa mga ganito pong sakuna. Wala pa po tayong naitatalang mga seryosong heat-related injuries at illnesses
illnesses. No? Ganun pa man, gusto po nating umiwas. No? Kasi last year po, nagtala po tayo ng 7 casualty at mahigit 50 heat-related injuries. Kung kaya't talagang aming pong pinagtitibay at kami po ay nakikiisa sa Department of Health at nang magbigay po tayo ng supisyenteng impormasyon sa ating publiko kung paano po tayo makakaiwas sa mga ganito pong injuries at illnesses. Binabantayan po natin dito yung mga unang symptoms po dito, no, yung heat cramps, no? Dahil nawawalan po ng tubig ang ating katawan, nagkakaroon po tayo ng pakiramdam ng heat cramps, no? Ikalawa po dito yung matinding pagkahilo at yung matinding pagpapawis po, no, dahil yung pong ating katawan ay gustong maglabas ng kanyang temperatura. At syempre po, ang pinakaayaw po nating mangyari yung pong tinatawag nating heat stroke dahil ito po ay may panganib na po sa buhay. At kaakibat din po dito yung ating instruction sa ating mga OCD regional directors, no? So sa Region 1 po, sa Dagupan City, sa Region 3, Iba Zambales, San Isidro Bulacan, sa Region 4A, Tanawan Batangas, sa Region 4B, San Jose Occidental Mindoro. Ito po ay nakabase sa heat index, no, na nakitala po ng Pag-asa, at ang ating po mga regional directors ay inutusan na ng ating Yusek Ariel Nepomuceno na mag-inventaryo at mag-preposition ng ating mga emergency response vehicles, pati po yung ating mga medical supplies sa mga lugar na ito na matataas po yung mga nare-reflect at nare-register na heat index. Tayo rin po ay nakikiisa sa Department of Health, no? So yung aming mga social media platforms, meron din po kami mga local campaigns para pagbigay po ng dagdag impormasyon, no? Una po, uminom ng tubig, umiwas po sa mga sugary beverages or alcoholic beverages. Hanggat maaari po sana umiwas sa matinding exposure ng ating araw, no? At kung pwede po umiwas sa mga aktibidades sa pagitan ng 10 a.m. hanggang 4 p.m. ng araw po, no? Magdala po ng payong at magsuot po ng kaukulang kagamitan, mga sombrero, mga cap para po makaiwas na tayo sa tinding init. Magsuot din po or mag-apply po ng mga sunscreen or sunblock, no? At siguro po ang maganda rin dahil may mga naman din po tayo, access tayo sa internet, no? Dalawin po natin yung heat index ng Pag-asa dahil nakalagay po dyan ang mga lugar at mga anticipated na heat index for the week, no? Pinapaalala po natin na ang temperaturang 33 degrees hanggang 41 degrees Celsius, ito po ay extreme caution. 42 to 51 degrees Celsius, ito po ay mapanganib na po, no? At syempre po, bilang huli, sumaklolo po tayo kaagad at ipagbigay alam sa ating mga kasamahan, sa ating katabi, sa ating mga kaibigan, or kung sino mang pwede nating malapitan, no? Kung nakakaramdam na po tayo ng sintomas, ng pagkahilo, ng pagpapawis, at nang sa ganun po makapag-responde po kaagad tayo sa mga ganitong sitwasyon. Naghahanda din po tayo sa ating nationwide simultaneous earthquake drill kung kaya't maigi po ang ating koordinasyon. Kasama na rin po dyan yung pag-uusap natin tungkol sa mga ating mga posibleng responde patungkol sa mga injuries at illnesses na heat-related. No? So, magkakasama po kami sa ugnayan, no? Magmula po sa ating science-based agencies gaya po ng Pag-asa para ma-monitor po natin yung mga temperatura. Kasama po natin ang Department of Health. In fact po, kahapon kaka-attend lang po natin ng WebEx seminar, no? Patungkol sa mga panganib ng mga heat-related injuries at illnesses. So, maganda po ang ating koordinasyon. At ang hangarin po talaga natin dito, zero casualty tayo ngayong taon na to pagdating po sa mga heat-related injuries at illnesses po. Tayo po ay nagdadagdag din ng ating mga gamitan at mga medical supplies upang sa ganun, kung sakasakali pong may matinding tama sa populasyon sa isang particular na lugar, handa po tayong tugunan ito, no? Tatandaan po natin, very vital po ang time element, no, pagdating sa pagresponde, lalo na sa heat stroke. Kung kaya't yung atin pong mga emergency vehicles, sinisigurado po natin may gasolina po ito, umaandar po ito, easily deployable, ready to be deployed po ito. At nang sa ganun, wala po tayong masasayang na segundo. Ito naman po ay patuloy nating ginagawa. Kasama po natin dito ang partisipasyon ng local government units, pati na rin po yung mga local DRRMM offices, at pati na rin po yung mga ating mga volunteers, no? Marami po tayong mga accredited volunteers at handang-handa po silang tumugon kung sakali pong may mga ganitong sitwasyon na related po sa heat-related injuries at illnesses. Malinaw po yung utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., no? Pagdating po sa kahit anong sakuna, sa pagre-responde po dito, ang gusto po niya ay whole of government approach. Kung kaya't pagdating po dito, hindi po talaga natin ito bibigay lamang sa isang ahensya ng ating pamahalaan, kundi tulong-tulong po talaga lahat ng ahensya ng pamahalaan. Bukod po dito, kailangan din po natin kilalanin yung expertise ng bawat ahensya, no? So pagdating sa mga science-based agencies natin, ang Pag-asa, PhilVolcs, yung ating DNR, sila po yung may mga scientificong kaalaman upang makatulong sa atin sa paghahanda sa kahit anumang sakuna. In this case po, ang DOH, pati yung ating Pag-asa, para po sa ating mga heat index monitoring, pati po yung ating mga immediate response.
Kolaborasyon sa publiko at pribadong sektor. Ito ang sinabi ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno bilang isa sa mga posibleng solusyon sa climate change. Panauhing pandangal si Yusek Nepomuceno sa forum na binuo ng American Chamber of Commerce of the Philippines. Sinabi pa ni Yusek Nepomuceno na kailangan na magsama-sama ang publiko, mga businesses at ang komunidad para sa paglaban sa climate change. Dapat rin anya na magtayo ang mga komunidad ng disaster resilient infrastructures at mga pulisiya. Itinulak din niya ang tinatawag na Hazard Hunter PH na isang online resource na dinisenyo para sa tinatawag na hazard assessment na siyang nagpapakita ng commitment ng pamahalaan sa proactive risk management. Nagsagawa ang Office of Civil Defense Northern Mindanao ng pag-inspeksyon sa isang landslide area sa Bukidnon. Pinangunahan ni OCD Region 10 Director Antonio Sugarol ang inspeksyon na matatagpuan sa Barangay Dalirig, Manolo Fortich. Kasama niya sa nag-inspeksyon si MDRRMO Officer Gina Olano. Nais nilang personal na makita ang landslide affected areas para sa mga gagawing rekomendasyon sa lugar. Nakaranas po ng ashfall ang ilang barangay sa La Carlota City at La Castellana sa Negros Occidental matapos ang magkakasunod na ash emission events o pagbuga ng abo kahapon. Batay sa eruption notification ng PHIVOLCS, 3 beses nagbuga ng abo ang Canlaon mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. Ayon sa ulat ng Regional Task Force Canlaon, nakaranas ng ashfall ang Barangay Sag-ang sa La Castellana kung saan naamoy ng mga residente ang ibinugang asupre. Naamoy din ang asupre sa ilang sitio sa Barangay Yubo sa La Carlota City. Negatibo naman sa ashfall at amoy ng asupre sa mga barangay na Mailum, Ilihan at Bacong sa Bago City. Agad namang nagrasyon ng malinis na tubig ang Bago City DRRMO sa mga natukoy na barangay. Nag-ikot naman ang Regional Incident Management Team kasama ang mga taga-DOH sa mga evacuation center para bigyang paalala ang mga evacuee kung paano makakaiwas sa masamang epekto ng asupre. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Task Force on Canlaon na matiyak ang kaligtasan ng mga residenteng nakatira sa palibot ng Bulkang Canlaon upang magkaroon ng ligtas na evacuation sites at kalaunay permanenteng relocation sites. Ang Civil Defense in action sa report na ito. Halos nasa 3,000 pamilya na ang nanunuluyan ngayon sa mga evacuation center ngayong nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon. Meron na tayong existing na regional task force para sa Canlaon na nandun naman sa Region 6-7 at yung bagong Negros Island region. Subalit yung kasalukuyang task force natin dyan, yan ang nag-aasikaso yung mga kababayan natin na nasa evacuation centers. Mahigit po silang 2,600 families. At kung itataas na sa Alert Level 4, tinatayang madaragdagan pa ng 10,000 individual ang sisilong sa mga evacuation center. Kailangan paghandaan po natin yan dahil napakalaking trabaho po nun. Halimbawa, saan natin sila dadalhin, saan yung mga kalye na dadaanan nila, yung mga sasakyan na kailangan. Napakarami po ng ipagpalagay na lang natin na sa 90,000 individuals. Kalahati na lang yung kailangan pumunta sa evacuation center. Mabigat po yan. Ang senaryong ito ang pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matugunan ng binuong National Task Force on Canlaon. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, hindi lang ang paglikas sa mga evacuation center ang dapat na asikasuhin. Sa pagbisita kamakailan ni Pangulong Marcos sa La Carlota City, Negros Occidental, binigyang prioridad niya ang pagtatayo ng permanenteng evacuation centers upang matiyak ang kaligtasan ng mga lumikas na residente. Tutugunan ng National Task Force hindi lang ang agarang pangangailangan, kundi ang pangmatagalang rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Nung dumating po si Presidente nung 2 weeks ago, minabuti niyang gumawa ng national level na task force upang tingnan po yung mga long-term solutions na sa paniniwala, na totoo naman po yun, scientific yan,
sa paniniwala na ang bulkan naman puputok na naman ulit yan pagdating ng araw. Hindi naman maaari na tuwing puputok na lang parang short term at short term lang ating mga reaksyon na ang pinag-utos ni Presidente. Tignan na natin yung permanent evacuation centers, permanent relocations, at sangayon din doon sa mga mayors na nakausap niya, yung mga bagong bahay na itatayo pa lang ay huwag na itayo dyan sa danger zone. Hilayo na po natin yan. Hindi naman kasi pag gumawa tayo ng lilipatan, ganun kasi yun. Kailangan, paano naman yung kanilang mga tinatawag na utilities, kuryente, tubig, at sana nga yung kabuhayan nila, paano matutuloy yan. Kasi sa karanasan po ng bansa, marami-rami po tayong mga evacuation centers na nakita na ang ilan po doon hindi naman po tinira ng ating mga kababayan kasi napakalayo, wala silang hanap buhay, wala silang pagkikitaan. Ganun po ang gusto ng Presidente. Ayon kay Yusek Nepomuceno, dapat isaalang-alang na ang relokasyon ay malayo sa danger zones. Maibibigay ang pangunahing pangangailangan ng pamayanan at higit sa lahat, makapamumuhay ng maayos at matatagang mga residente. Una-una po, nung pumutok po yan last year din naman, June. So nakapag-establish po tayo, nakapagmalangkas po tayo ng mga tinatawag na SOPs. Ibig sabihin, pag ganitong level 1, anong dapat yung gawin? Level 2, anong dapat gawin ng mga kababayan natin, mga local government units? Isa po yon yung mga SOPs na hindi na kailangan pang pag-usapan, gawin na kagad. Pangalawa po, nakita natin yung kahalagahan ng mga itinutulong sa atin ng mga science-based agencies. Halimbawa, ang NGB ng DNR, kasama na rin pag-asa. Kasi minsan pag pumuputok ang bulkan, ang isa pang delikado yung lahar. So pag-asa rin yan. Yung kanilang mga data, nagamit po natin ng maganda kung paano makikita na natin, mapipredict saan ba talaga dadaan yung magma kung sakaling lumabas na po yan. So mas science-based po yung ating pagpaplano ng reaction. Yan yung dalawa. At pangatlo nga po, kaya nga po nag-react na si Presidente, kailangan talaga ng permanent solution na hindi yung lagi na lang tayo magre-react yung puputok ang bulkan. Ayon kay Yusek Nepomuceno, nilimitahan sa 5 ang ahensyang bubuo ng National Task Force on Kanlaon. Sa pangunguna ng Department of National Defense, katuwang ang DSWD, DepEd, DPWH at Health Department. Una-una po, nandyan ang boss ko, ang Secretary of Defense. Siya po talaga kasi ang chairman ng NDRRMC natin. Pangalawa, napakalaga ng DPWH dahil sa usaping pagtatayo ng bahay, sila po ang importante. At yung paglalagay po ng kalye papunta doon sa bagong komunidad, DPWH po yan. At kasama rin ang DepEd dahil halimbawa sa ngayon, dalawa po yung evacuation centers, 16 doon mga eskwelahan. So kailangan maiwasan na po natin yung ganung sitwasyon na ang evacuation centers ay eskwelahan. So DepEd nandiyan po, ang Department of Health, DSWD at yung mga ibang ahensya naman po ay tutulong. Ang gusto po ni Pangulong Bongbong, limitahan sa mga 5 miyembro, major members, yung task force upang mas madali pong magdesisyon, kumilos. Subalit ito'y magigipagtulungan naman din sa mga local government units natin. Meron pong 8 munisipyo at mga syudad ang direktang apektado at 2 probinsya. Isama na natin pangatlo yung NIR nga. Makikipagtulungan din po sa amin ng LGU. Siyempre, sila po yung mahalaga dyan. At marami po mga national agencies. Pero yung pinaka-main members, nilimitahan po natin sa 5. Siniguro naman ang OCD na patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa sitwasyon ng Kanlaon. Inaasikaso na rin ng National Task Force on Kanlaon ang isang komprehensibong plano para sa muling pagbangon ng mga komunidad sa palibot ng bulkan. Nagsagawa ng Youth Development Session ang Social Welfare Department sa mga bakwit na naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Nag-focus sila sa tinatawag na online privacy and safety para sa mga kabataan na bakwit na nasa Municipal Evacuation Center sa La Castellana, Negros Occidental. Target ng sesyon na mapalawak ang kaalaman ng kabataan lalo na sa may kaugnayan sa online safety kabilang ang sexual abuse at exploitation. Kasabay dito ay nagsagawa ang Provincial Health Office ng Medical Mission sa La Castellana National High School. Namahagi rin sila ng 20th wave ng Family Food Pack sa mga pamilya.
Kamakailan lang po, inatasan po ng ating USEC Arel Pumoseno, ang Regional Director, ang Task Force Canlaon Regional Director, no, na si Raul Fernandez, upang silipin yung ating mga evacuation centers. At dahil nga po sa matinding heat index na itatala, meron po tayong mangilan-ngilang evacuation centers, yung mga tents po natin, inililipat po natin ng lokasyon dahil talaga pong matindi ang init. Bukod po dito, sinisigurado din po ng OCD, nakadeploy po dito yung ating water refilling station, no? Pati po yung ating water producing kits. Dahil alam po natin, pagdating sa init, ang talaga pong secret weapon lang po talaga dito ay mag-hydrate. No? Kung kaya sinisigurado po natin, sufisyente ang supply ng tubig sa ating mga kababayan na nasa Canlaon po, no? Nasa evacuation centers dahil po sa Bulkang Canlaon. Ang hangarin po natin ay wala pong matinding mapinsala o kaya mawalan ng buhay dahil sa tindi ng init ng panahon. At sana po ay magtulungan po tayong lahat para po sa isang ligtas na bagong Pilipinas po. At abangan ang susunod pa na mga aksong mga balita. Pilipinas at Hungary nagpulong sa pagpapalakas ng disaster response at humanitarian initiatives ng dalawang bansa. At libreng sakay alok ng Philippine Coast Guard. Tutok lang at marami pa tayong balitaan sa pagbabalik ng Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi. Lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay ex. Hehe, hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Maging panatag, Pilipinas. Nagbabalik ang Civil Defense in Action. Tinalakay ng Pilipinas at Hungary sa isang pulong ang pagpapalakas ng dalawang bansa pagdating sa disaster response at humanitarian initiatives. Pinangunahan ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno ang isang high-level meeting na magpapatibay sa kolaborasyon ng Pilipinas at Hungary sa pagtugon sa anumang sakuna at kalamidad. Kapwa prioridad ng dalawang bansa ang kaligtasan at kalusugan ng publiko. Kaya tinutukan sa pulong ang kagyat na pangangailangan para sa epektibong water filtration systems,
upang masiguro ang malinis na tubig inumin sa mga Pilipino tuwing may kalamidad. Ayon pa kay Yusek Nepomuceno, nabigyang diin sa pulong ang kahalagahan ng pagtutulungan ng Pilipinas at Hungary upang mapalakas pa ang disaster response capabilities at magamit ang advanced Hungarian filtration technologies tungo sa pagbuo ng isang bansang matatag sa mga sakuna. Namahagi ng non-food items ang Office of Civil Defense Bangsamoro Autonomous Region. Nasa 100 family food packs, 100 shelter repair kits at hygiene kits ang ipinamigay sa mga residenteng nawala ng tahanan sa sunog noong 18 ng Pebrero. Nagtulong-tulong ang City Social Welfare and Development Services, Barangay Local Government Unit ng Poblasyon 7, 6th Civil Military Operations Battalion, Philippine Army para agad mahatiran ng tulong ang mga pamilya at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Bilang pakikiisa po sa pagdiriwang ng Women's Month, magbibigay ang Philippine Coast Guard ng libreng sakay sa piling araw ngayong buwan. Mag-abang na po ang ating mga babaeng pasahero dahil libre ang mga sakay sa March 4, 11, 18 at 25 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mula PITX papuntang MOA, diretsyo ng Cubao Terminal at vice versa. Pumunta lamang sa Gate 10, Bay 5 para ma-avail ang libreng sakay. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang may iwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging